Nice to see you all today. Ngayon po ay dadako muna tayo sa ating Heidelberg Catechism at ako po ay magbibigay or magbabasa ng ilang katanungan at pakisagot po sa bawat katanungan. Ang una pong tanong, subalit bakit ang ating mga mabubuting gawa ay hindi maaaring maging kabahagi o mismong katuwiran natin sa harapan ng Diyos? Sagot po. Sapagkat ang katuwiran ng Diyos, hukuman ng Diyos ay ganap na perpekto at sa lahat ng paraan ay umaayon sa kautusan ng Diyos. Dagdag pa rito ang lahat ng aking pinakamahuhusay na mga gawa sa buhay na ito ay di perpekto at may bahid ng kasalanan. Ang ikalawang katanungan, hindi ba dahil sa ating mabubuting gawa kaya makakamtan natin ang gantimpala na inilaan ng Diyos sa kasalukuyan at sa hinaharap? Sagot po, ang gantimpala ay hindi nakakamtan dahil sa gawa, kundi dahil lamang sa biyaya. At ang huling katanungan po, subalit hindi kaya ang katuroang ito ay magbunsod sa tao na maging pabaya at lapastangan? Sagot po, hindi kailanman sapagkat imposible na lahat ng nakapag-isa kay Kristo sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya ay hindi magbunga ng pasasalamat sa Diyos. Maraming salamat po sa inyong mga kasagutan at ito po'y alalahanin nyo sa inyong buhay. Ngayon po ay tinatawagan po natin ang ating praise and worship team sa pangungula ni Sister Cheska. And kasama po si Sister Hena. So, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon. Kamusta naman po? May mga binaha po ba kahapon? Marami. Diba? May mga binaha kahapon, may mga na-stranded, pero purihin ang Panginoon kasi andito pa rin tayo upang magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. So, inaanyayahan. Ito po, medyo bago po ang ating setup ngayon dahil ganun po talaga. Minsan talaga may mga kanya-kanya tayong ginagawa. Pero di ba kahit ano yung way of worshiping natin kay Lord, hindi naman mahalaga. Ang mahalaga yung puso natin sa pagpupuri sa Panginoon. So ayan, sabayan natin si Don Moen, Planet Shakers, and Bethel Music. Marami po tayo ngayong worship leader. Ayan po. Pakpakan natin ang Panginoon. Amen. Dance. Yes, amen, Lord. From the rising of the sun to where it sets, I will give you praise. And in every circumstance, you are good, so I will give you praise. I know I've got nothing to fear in your love. Your love is holding me, so I'll give you all of me. Sing. So you are so good to me. In everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I'll give you praise. Come on. Oh, sing. Come on, Go. From the rising of the sun to where it sets, I will give you praise. And in every circumstance, you are good, so I will give you praise. I know. I know I've got nothing to fear in your love. Your love is holding me, so I'll give you all of me. You are so good to me. With everything I am, I'll give you praise. You better. Than life to me. With everything I am, I'll give you praise.
faithful. Oh, thank you, Jesus. Your love is better than life. Thank you, Jesus. You are faithful. Thank you, Jesus. Your love is better than life. Thank you, Jesus. You are faithful. Thank you, Jesus. Your love is better than life. You are so good to me. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I'll give you praise. You are so good to me. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I'll give you praise. Amen, Lord God. Woo! Oh, thank you, Jesus, Father God. Truly, Lord God, that you are good to us, Panginoon. Oh, Lord God, today, Panginoon, we offer our life to you, Panginoon. We worship you. Let's continue to worship the Lord, church. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Let's sing it again, church. Let's sing it. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of
God, we want to thank you, Lord God, for this day. Thank you, Lord God, for your goodness, Panginoon. Yes, Lord God, we love you. We worship you, Father God. I love you, Lord. Yes, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. Yes, Lord God. Truly, Lord God, all our lives, All my Father God. life you have been so good, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in the darkest night. You were close like a water. I know you as a father. I know you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing, I'm gonna sing. Lord, oh gosh, 'cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'll go sing of the goodness of God. Oh, I'll go sing of the goodness of God. Lord God, hallelujah, Panginoon. Lord God, we thank you, Lord God, for this day, Panginoon. Truly, Lord God, that you are good, Panginoon.
Thank you, Lord God, for your faithfulness sa mga buhay namin. Lord God, we pray, Lord God, that today, Panginoon, as Pastor Kokoy deliver your words, naway makapag-focus kami, makinig kami ng maayos, alisin niyo lahat ng mga bagay, Lord God, na makakapag-distract sa amin and naway may apply namin ito sa aming mga buhay. We pray, Lord God, sa mga members namin na wala rito, Panginoon, Lord God, may you touch their hearts, Panginoon, their lives, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, na kung meron man sa amin, Panginoon, na napapagod na mag-serve, Panginoon, Lord God, ibalik niyo yung fire sa heart namin, Panginoon. Lord God, unahin ka namin sa lahat ng mga bagay. We thank you, Lord God. We pray, Lord God, for protection sa bawat isa sa aming mga pamilya, Panginoon, for good health, for blessings, Lord God, sa lahat ng aspects ng buhay namin. Lord God, thank you for your faithfulness sa mga buhay namin, Lord God. We pray, Lord God, na patuloy niyo po kami, Lord God, samahan, i-guide sa lahat ng mga decisions na gagawin namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tinatawagan po natin ang ating mahal na pastor para sa word. Mike, ngayon. There you go. Ayan. Akala ko, yung inaanak ko sa sobrang busy, nakalimutan na niya yung pangalan ko. Siya pa naman yung kaisa-isa kong inaanak. Oh, yan. Hindi. Biro lang, Cheska. Thank you so much for that wonderful worship and praises that we have heard and you have led. Marami rin salamat sa ating nagbabalik na si Sister Hena. Yan. Maraming salamat mga kapatid at kahit na po tayo'y kakaunti lang, dala na rin po siguro ng maraming aberya na nangyari nitong mga nagdaang linggo. Sunod-sunod po rin talaga kasi yung dagok ng sakit at yung iba naman nahirapan rin dahil nga siguro nung kamakailan umulan ng napakalakas. Pero tama nga po yung sinabi ni Sister Cheska kanina na batid ng Panginoon ang puso ng marami sa atin na nandito ngayon. Na ang puso natin nandito para una sa lahat, sambahin ang ating Panginoon at ibigay lahat ng kapurihan at kadakilaan sa Kanya. Amen? Alam nyo, ang Panginoon ay hindi bulag, hindi bingi, at alam po ninyo na hindi manhid ang Panginoon sa lahat ng mga sakripisyo at paghihirap na ating dinaranas dito sa lupa. He will not let any good deed unmerited. Pagpapalain pa rin tayo ng Panginoon kasi patuloy pa rin natin siyang binibigyan ng karampatang papuri, pasasalamat at pagsamba sa Kanya. Amen? Yan. Yun po ang pinaka-importante sa lahat. At bilang panimula po sa ating gagawin pong pakikinig ng mensahe ngayong hapon na ito, pinapaalala ko po sa inyo na ito na po yung huling yugto na ang ating sermon serye para sa buwan ng September. At ang ating pong sermon series for the month of September focuses on prayer, pananalangin. And our theme for this month is entitled Understanding the Mechanics of an Effective Prayer. So, bilang huling episode ng ating sermon serye for this month of September, we will now focus on the common problems that we usually face during times of prayer. Pero bago po tayo magsimula, atin lang po sigurong bigyan ng kaunting paggalang at basahin po natin ang ating pong talata ngayong hapon na ito. Mari pong lahat ay magsitayo, magbigay po guys sa salita ng Diyos. Atin pong basahin ang Psalm chapter 66 verse 18. Basahin po natin sabay-sabay. Ang sabi po dito, If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have
listen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Maaari ho bang manatili ho tayong nakatayo? At samahan niyo po ako sa pananalangin. Manalangin po tayo. Banal na Ama, marami pong salamat muli sa pagkakataon na ito na ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay binigyan niyo po ng opportunity na makapakinig ng inyong mga pangako na nagmumula sa inyong salita. Dalangin nawa namin, Panginoon, na kasangkapanin niyo po sa aming pong gagawing pag-aaral ngayon ang inyong pong banal na Espiritu. Naway buksan niya lamang po, Panginoon, hindi lang ang aming mga isipan, kundi, Panginoon, gayon rin ang aming mga puso. Upang matanggap po namin ang mga katotohanan at matutunan nito, Panginoon, hindi lang sa aming pangunawa, kundi sa aming kaibuturan. Upang sa gayon, Panginoon, ang aming pong pag-asa at pananampalataya ay patuloy na magningas mula sa inyong mga pangako. Upang sa gayon rin, magliwanag ito sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Banal na Ama, ito po ang aming samot dalangin sa inyo. Sa tanging ngalan ni Kristo Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Mari na po kayong magsiupo. Bilang mga mananampalataya, naniniwala naman po tayo na essential sa buhay ng isang Kristiyano ang pananalangin. Pag sinabi nating essential, ito po ay importante. Bakit po natin itinuturing na importante ang pananalangin? Kasi una sa lahat, makakabuti ito sa atin. Pangalawa, ito ay isang gawain na makadiyos. At gayon rin, ito po ay kailangan natin kung nais po nating magpatuloy sa lakarin natin sa Diyos. Kaya nga po, umaasa ho ako na ang bawat isa ho sa atin ay meron pong mayabong na buhay na pananalangin. I hope that each and every one of us have a very vibrant prayer life. Gayon rin, mga kapatid, hangarin ko rin po bilang inyong pastor, nagabayan kayo sa inyo pong buhay pananalangin. Pagkat naisin po rin natin na ang bawat isa po sa inyo ay ma-maximize ang kapangyarihan na dulot ng effective prayer. Kasi tandaan po ninyo, ang tunay na pananalangin or genuine prayer has the power to accomplish great things. May potential po siya na makagawa ng mga bagay na kahit nasa ating imahinasyon ay hindi kailanman natin maiisip. Kung tutuusin nga po, mismong ang Panginoon na ang nagsabi na ang tunay na pananalangin ay walang limitasyon. There is no limit to the potential of true and genuine prayer. Pansinin po ninyo yung sinabi ng kapatid ng ating Panginoong Hesus na si Santiago in James chapter 5 verse 16. Pinaalala niya po sa atin that the prayer of a righteous person is powerful and effective. Makapangyarihan raw po at mabisa ang pananalangin ng isang matuwid na tao. Gayon rin, maging ang ating Panginoong Sokristo, pinatunayan na ang isang tunay na pananalangin na meron pong pananampalataya sa Diyos ay isang makapangyarihang bagay because of a prayer that is filled with faith. He says that nothing will be impossible for you. So nakita na po natin, mga kapatid, ang potensyal ng isang Kristiyano na patuloy na nananalangin ng tapat sa Panginoon. Kaso nga lang, alam po natin sa mga pagkakataon, hindi ito ang nangyayari. Bagamat prayer has an unlimited potential, the truth is, maraming pagkakataon po na merong balakid sa ating pananalangin. Kaya po ito nagiging ineffective. Kaya nga po ngayong hapon na ito, gusto ko pong tutukan natin kung ano nga po ba yung proper attitude at yung mga problema na nagiging dahilan kung bakit po hindi nadidinig ng Panginoon ang ating mga panalangin.
That is why this afternoon, we will talk about the problems that we face during prayer. First and foremost, makikita po natin na ang bawat Kristiyano nagkakaroon ng problema sa pananalangin kung siya po ay makasarili. If there is a problem of selfishness with a person who is praying, definitely he will not be heard by God. Ito po yung patunay. Basahin po natin, James chapter 4 verse 3. Ano pong sabi po doon? Nababasa ho ba? Basahin ho natin. It says there, when you ask, you do not receive. Ito raw yung dahilan, sabi ni Santiago, kung bakit hindi raw po natin natatanggap yung mga pinapanalangin natin. Dahil raw po, you ask with the wrong motives. Mahalaga pala sa Panginoon yung motibo ng tao kung bakit niya pinapanalangin ang isang bagay. At kung ang motibo raw po natin is to spend what we get from prayer for us to satisfy our pleasures, then definitely God will not hear our prayers. We will not receive the very thing that we prayed for. Yun po ang problema kung tayo raw po ay selfish kapag nananalangin. So anytime that we bring a prayer before the Lord that is based on wrong motives, pag mali raw ang ating motibo, definitely failure ang magiging resulta ng ating pananalangin. Pansinin po ninyo yung sinabi ng Apostol Pablo in 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Ito raw po yung tamang motibo tuwing tayo raw po ay mananalangin. Pansinin po ninyo, sabi po niya, verse 31, so whether you eat or drink, or whatever you do, ano raw pong sabi? Do it all for the glory of God. So hindi po exempted dun yung pananalangin. Kung hindi raw po yan ang pangunahin nating motibo, then definitely God will not hear our prayers. Kailangan raw dalisay at puro ang ating pananalangin. Kaya nga po kung maaalala nyo sa turo ng ating Panginoong Hesukristo, yung pong format na kanyang binanggit sa atin sa pananalangin, inuna niyang sabihin yung phrase na, Thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Pangunahin nating intensyon yung kalagayan ng Panginoon sa ating pananalangin. Maging sa dulo ng ating pananalangin we give back the glory to God. Sabi po nga po ng ating Panginoon, for yours is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Yun dapat po yung motivation natin at motibo natin bawat mga mananampalataya. Kinakailangan ng goal po natin, malulugod ba si Kristo? Matutuwa ba si Lord sa mga pinapanalangin kong ito? O baka selfish lang talaga ang aking pananaw o aking intensyon? Kaya ako pinagpipray ito. Pangalawang problema raw na dapat rin raw po nating pagtuunan ng pansin ay yung problema ng idolatry. Ayan. Batay nga po sa sinabi sa Ezekiel chapter 14 verse 3, kinestyon niya yung mga Israelita. Sabi niya doon, Son of man, these men have set up idols in their hearts and put wicked stumbling blocks before their faces. Kaya nga kwinestyon ng Panginoon yung mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel. Ang sabi niya tuloy, should I let them inquire of me at all? Pakikinggan ko pa ba sila sa kanilang mga hinaing, sa kanilang mga katanungan, sa kanilang pananalangin, kung meron na silang mga Diyos-Diyosan na nakatanim sa kanilang kaibuturan, sa kanilang mga puso? Yun po ang isa sa mga bagay na kinasusuklaman ng Diyos, ang idolatry. In the basic sense, idolatry, as how it is defined
in the Old Testament means, in general, anything or anyone that takes God's place in our lives or weakens our dependence upon Him to any degree. So kung ano man raw mga bagay ang kumukuha sa pwesto ng Panginoon sa ating buhay, ang tawag raw po doon, idolatry. Anything that steals the focus away from God in our lives are considered idolatry. Maraming bagay na ganoon sa ating buhay. Pera, pag-ibig ng ibang tao, material na bagay. Lahat yan magandang hangarin na dapat rin nating ipanalangin para makuha. Pero kung ang mga ito ay nagiging balakid para lalo nating ipakita sa Panginoon ang ating pagmamahal, then definitely it is considered as an idol. Also, in general, some very real idols are in our society. Any idea, any object, any philosophy, any habit, any occupation, even sports, or persons that lessens our loyalty to God are considered idols. Halimbawa, gustong-gusto mong manood ng PBA, pero nataon linggo, sabi ko minsan lang naman ako makapanood ng live. Isasaalang-alang na niya yung panonood ng PBA kesa sa umaten sa church. Idolatry yan, mga kapatid. Kung uunahin mo yung paglalaro sa mga mobile games kesa sa mag-devotion. Kasi sasabihin mo, 5-on-5 May pustahan, sayang. That, my brothers and sisters, is idolatry. Yung mag-o-overtime ka kahit na hindi naman kailangan at hindi talaga essential. Yung pag-o-overtime mo sa trabaho. Tapos isasakripisyo mo yung pananambahan mo sa Diyos. Mga kapatid, idolatry yun . You're idolizing your work. That in itself is idolatry. Sabi nga po ni Alan Redpath, isa pong British evangelist, he said, "Our God is the person that we think most precious, for whom we would make the greatest sacrifice, and who moves our heart with the greatest love. He or it is the person who, if we lost him, would leave us desolate." Unless God is the number one position in our hearts, my brothers and sisters, our prayer life will be hindered. Dapat si Lord ang number one sa atin, mga kapatid. Kasi alam niyo po, God is a jealous God. He does not want to share His glory with another. Pansinin po ninyo yung sinabi ng ating Diyos in Exodus chapter 20, verse 1 to 3. Sabi po doon, "And God spoke all these words, I am the Lord your God who brought you out from Egypt, out of the land of slavery." Verse 3, it says, "You shall have no gods before me." Even in Isaiah chapter 42, verse 8, the Lord had declared to Isaiah and the Israelites, "I am the Lord, that is my name. I will not yield my glory to another or praise to my idols." To idols. Intindihan niyo po? Seloso ang Diyos . Ayaw niya na meron pong nakikihalo sa panahon na dapat ibinibigay ninyo sa Kanya. And literally po, based on this,
The idols also that is being said here are literal idols. Stone structures, brass structures that are being used in place of God. Kaya nga po, to show that our prayers are unselfish, panalangin rin po natin yung mga kapatid po natin na mga Katoliko na sana magbago rin po sila. Kasi nariyan naman po ang ating Panginoon na naghahangad na siya'y purihin at sambahin sa spirito at katotohanan. Bakit pa sila haharap sa rebulto? Panalangin din po natin sila, mga kapatid. Because our God is indeed a jealous God. Third, another thing that hinders our prayers is the problem of unforgiveness. Sabi po nga ng ating Panginoon in Mark chapter 11 verse 25, when you stand praying, sabi raw po niya, paalam niya sa atin, if you hold anything against anyone, dun pa lamang po, bago pa raw po tayo manalangin, anong raw po dapat natin gawin? Forgive them. So that your Father in heaven may forgive your sins. Kinakailangan raw po na i-address kaagad ng isa pong Kristiyano ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa kanila kung tayo raw po ay nagnanais na madinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Kasi pakaisipin nyo rin, mga kapatid, God forgives. Amen? Mapagpatawad ang Diyos eh. Kaya nga expected niya sa atin na kanyang pinatawad mula sa ating mga pagkakasala na maging mapagpatawad rin sa iba na nagkasala sa atin. Naiintindihan po ninyo? Hindi po natin pwedeng sabihin na tayo ay pinatawad na ng Diyos kung tayo po ay hindi kayang magpatawad ng iba. Ito nga po yung command sa atin ni Apostle Paul in Ephesians chapter 4 verse 32. Ano pong sabi niya? Be kind and compassionate to one another. Ano pong sabi? Forgiving each other, just as Christ, God forgave you. Pinatawad na tayo ng Diyos dahil sa naging sakripisyo ni Kristo eh. Siya na mismo yung tumubos sa ating mga pagkakasala. Hindi po tayo matuturing na tunay nga pong pinatawad ni Kristo kung tayo mismo walang espiritu ng pagpapatawad sa atin. Ang bunga ng tunay na napatawad ni Kristo ay magbubunga rin ng kapatawaran sa iba. Kaya kung ikaw, meron ka pa rin tinatagong grudges, meron ka pa rin kinikimkim na sama ng loob sa ibang tao, mga kapatid, alalahanin nyo na pinatawad na kayo ng Panginoon. Kasi ang hindi po pagpapatawad ay magiging sanhi para maharangan ang pagpunta ng inyong mga panalangin sa trono ng pagpapala ng Diyos. Our forgiving God expects us to also be forgiving. Next, pang-apat, there is also the problem of unconfessed sin. Bakit kanyo? Batay na rin doon sa passage na binasa natin kanina, ang ating talata, napapansin ninyo ang talagang tunay at primary na hadlang sa ating mga pananalangin ay nakikita sa hindi natin pag-confess at pag-repent ng ating mga pagkakasala. Sabi nga po sa passage natin in Psalm chapter 66 verse 18, if I had cherished sin in my heart, ito yung panalangin ni Haring David the Lord would not have listened. Alam niya na kapag hindi siya nag-confess kay Lord,
at hindi niya ito hiningi ng tawad sa Panginoon, yun po ay mananatiling hadlang para marinig ng Diyos ang kanyang mga dasal. In Isaiah chapter 59 verse 2, pinaalala rin sa atin nung sinabi that your iniquities have separated you from God. Ganun pala ang nangyayari, no? Kapag meron tayong mga kasalanan na hindi natin nakukumpisal sa Diyos at hinihingi ng tawad sa Kanya, it separates us from God. Your sins have hidden His face from you. Biruin mo, no? Kaya pala, no, nabanggit rin ng ating Panginoong Kristo habang siya'y nakapakot, nakabayubay sa krus. Ano yung sinabi niya? Eli, Eli, lama sabachthani. He said, my God, why have you forsaken me? Because Jesus, during that time, was considered to have dealt with the sin of mankind. Ipinataw kay Kristo ang kapatawaran, anong tawag dun sa Tagalog? Yung punishment, yung kaparusahan ng ating mga pagkakasala. Lahat ng guilt ng ating kasalanan, ibinuhos sa Kanya. Kaya nakita niyo, no, the Holy God, being holy Himself, doesn't want to look at Jesus. His eyes, His face, stayed away from Jesus because He doesn't want to see Jesus as carrying the sin of whole mankind. Ganun rin, mga kapatid. Sa bawat pagkakasala raw po natin na hindi natin naihihingi ng kapatawaran at hindi raw po natin ibinubunyag sa Diyos, sabi raw po doon, He hides His face from you. So that He will not, ano mangyayari? He will not hear you. Basically, He will not hear your prayers. Hindi niya pakikinggan ang ating mga dalangin. It also goes to all of us who are saved. This does not exempt us, my brothers and sisters. Kahit na raw po tayo ay napatawad na at naligtas na ng Panginoon, kapag meron pa rin raw po tayo ng mga bagay na kasalanan na ginawa na hindi pa rin raw po natin nabubunyag sa Panginoon, if we have not yet confessed it in prayer, God will still be deaf. He will not hear our prayers. Nakakalungkot pong isipin, pero yan po ang katotohanan. Truly, my brothers and sisters, I am not saying that we should be justified by our works. Hindi. Malinaw naman na sinasabi that God has justified us by faith. Sa pamamagitan po tayo ng pananampalataya na ligtas. But what I'm saying is this. Yes, we are saved by faith. But in order for us to continue that deep and loving relationship with God, we should continue to confess our sins. Kaya nga po, sabi nga po ni Haring David, ano yung nawawala sa kanya nung panahon na siya ay nagkasala? Bring back, sabi raw niya sa Panginoon, bring back the joy of my salvation. Hindi nawawala ang kaligtasan, pero tuwing tayo nagkakasala at hindi po natin ito binubunyag sa Panginoon, nawawalan ng kasiyahan ang ating buhay Kristiyano. Kaya nga po, paalala sa atin ni Apostle 1 in John chapter 1, verse 9, 1 John, it says, if we confess our sins, ito yung pangako naman ng Diyos sa atin eh. Hindi naman raw siya kagaya ng tao na nagtatanim ng sama ng loob. Kasi once na nag-sorry ka raw at humingi ka ng tawad sa Panginoon at nag-confess ka sa Kanya, anong pangako niya? If we confess our sins, He is, what? Faithful and just, and will
Forgive us our sins and purify us from all our unrighteousness. Nakita niyo yung pangako ng Panginoon? That is why all sin in our lives must be brought into the light of God's judgment. Paalala nga po sa atin ni Haring David in Proverbs chapter 28 verse 13, whoever conceals, kung sino raw po yung nagtatago ng kanilang kasalanan, ano raw pong nangyayari sa kanilang buhay? They do not see, kung sino man raw nagtatago ng kasalanan, does not prosper. Kaya hindi raw umuunlad ang buhay ng isang Kristiyano kasi meron pa rin siyang tangan-tangan na lihim na kasalanan na ayaw pa rin niyang ipabunyag sa harapan ng Diyos. Ihingi natin ng tawad ito, mga kapatid, para hindi tayo maparusahan ng Panginoon. Hindi niya tayo disiplinahin. Bagkus, ang karampatang biyaya na nakadikit, sabi raw po, sa isang taong nagbubunyag ng kanyang mga kasalanan sa Panginoon, but the one who confesses and renounces them finds what? Mercy. Ang gaan-gaan kaya sa loob ng puso ng isang tao kung nahihingi niya na ng tawad sa Panginoon yung kanyang mga pagkukulang at pagkakasala. Pansinin ninyo, no? Pag halimbawa may nagawa kayong pagkakamali sa mga mahal nyo sa buhay, binanggit nyo, hiningi nyo ng tawad, totoo, may away. May away talaga na mangyayari. Magkakalabuan ng konti, pero asahan ninyo, dahil naging totoo kayo, magkakaroon ng healing Magkakaroon ng kaayusan yung relasyon ninyo kasi merong na-expose, merong nailabas. At ang kagandahan niyan, mga kapatid, dahil doon, mas lalong magiging matibay yung pagsasama ninyo. That is why constant fellowship through confession is really necessary for us to be able to enjoy God's presence in our lives. So my brothers and sisters, you may have unconfessed sins in your life that is hindering your prayer life this afternoon. You may be still committing that sin and not even realizing that you are sinning. But because it's a sin, it's continually hindering you. Perhaps, as Christians, dapat maging conscious tayo. Kung tunay nga po na nakagagawa tayo ng mga pagkakasala na hindi rin natin alam na kasalanan pala, dapat raw po ito yung prayer natin. Ano yung prayer na ginawa ni Haring David in Psalm chapter 139 verse 23 to 24? His prayer was this: search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Dapat raw po ganun yung ating pananalangin. Kasi dahil nga po mga tao lang tayo, limitado lang ang ating pagkaunawa, maging sa pagkakasala, nakakalimot tayo o hindi natin alam na ang ginagawa natin ay mga kasalanan, paalala ng Diyos. Siyasatin natin, hayaan natin ang Diyos ang siyang mag-usig sa ating diwa, sa ating puso. Kung meron nga bang itatago o nakakalimutang mga pagkakasala, siya po ang maglalabas nito. And when God reveals it, I pray that you ask for forgiveness. Amen? Next. Nagkakaproblema rin po sa pananalangin kung may problema rin sa loob ng bahay. Oh. Totoo yan.
Pansinin po ninyo yung sinabi sa 1 Peter chapter 3 verse 7. Oh. Mga kalalakihan, lalong-lalo na, yung may mga asawa na, sa inyo ito. Sabi po ni Pedro, husbands, in the same way, be considerate as you live with your wives, and treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of that gracious gift of life. So that, pansinin ninyo, no? So that nothing will hinder your prayers. Abay, kaya pala minsan, yung mga asawang lalaki, pray ng pray. Parang feeling nila, hindi pala napakikinggan ni Lord kasi baka iba yung trato nila sa kanilang mga asawa. So marami naman ho dito may mga asawa na. So ito po'y paalala ho sa atin. So when there is a problem between a husband and a wife, or between the occupants of the home, effective prayer will be hindered. Pag may sigalot po sa loob ng bahay, hinaharangan po nito ang ating mga panalangin. Kasi pansinin po ninyo, no? When a man and a woman gets married, they literally become what? One flesh. And when there is a break between that fellowship, we are out of line with God's pattern for our lives. And therefore, we are sinning. Oh. Dapat raw po pala may kaayusan sa loob ng pamamahay. Dapat may pagmamahalan para raw hindi mabigat ang buhay. Di ba napapansin ninyo? Yung kasabihan ng mga matatanda, huwag away ng away sa loob ng bahay kasi bumibigat ang buhay. May katotohanan pala yun. Kasi hindi na pakikinggan ng Diyos eh. Kasi ang naisin niya sa loob ng bahay, may kaayusan, may pagmamahal, may pagkakaisa. Once na lumagpas tayo doon at sinira natin yung pagkakaisa na hangarin ng Diyos para sa atin, hirap makaalpas ang ating mga pananalangin. Medyo malaki yung passage na ito eh. So, gusto ko himay-himayin natin. Alam niyo naman ako, gusto kong hinihimay-himay ang mga talata. So una, pansinin po natin, na ito pong passage na ito, in verse 7, focuses only to whom? It addresses only what? The husbands. So mga husbands mga asawang lalaki, hindi po totoo na ang babae ang nagdadala ng relasyon. That's a myth. Alamat lang yon. Parang alamat ni Bernardo Carpio. Parang alamat ni Malakas at ni Maganda. Ang tunay po na dapat na nagdadala ng relasyon, sino? Dapat nandito yung asawa ko no? Para lalong pumalakpak. Hindi magagalit sa akin yun. Dapat tayong mga lalaki nagdadala ng relasyon. O, nagets nyo? This passage is addressed to the husbands. Tayo ang dapat responsable sa Panginoon. Bakit kanyo? Inatasan tayo na tayo yung dapat na maging ulo ng pamamahay, ng pamilya. O, pansinin po ninyo yung sinabi ni Pablo in Ephesians chapter 5 verse 22 to 23. Ang tagubilin niya sa mga babae, wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. Oh, akala nyo mga babae, napakahirap itong utos na ito, no? Pansinin nyo naman ang utos sa amin. Verse 23, for the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body of which he is the Savior. Paano po pinakita ng Diyos na siya ang ulo ng iglesia? Naging responsable siya sa ikalalago
naging responsable siya sa ikayayabong ng kanyang katawan, ang iglesia. It means Christ was accountable to His church. That is why, as the head of the family, as the head of the couple, literally, my brothers and sisters, we should also be accountable to God when our wives are having difficulty in growing in their Christian faith. Tayo ang tutubusin. Tayo ang sisingilin ng Diyos. Kung pinababayaan natin ang ating mga asawa na hindi lumalago kay Kristo. Yun ang pangunahin nating ministeryo bilang mga asawang lalaki. Pag nakita natin na hindi natin minamahal, hindi natin hinahayaang lumago, at hindi ho nating hinahayaang yumabong ang ating mga asawang babae, tiyak ko po mga kapatid, tayo ay mananagot sa Diyos. Pangalawa, mapapansin nyo rin na inutusan tayo ni Apostol Pedro to live with them. E sasabihin nyo, kaya nga kami nag-asawa, pastor eh. Kasi nagsasama na nga po kami sa isang bubong eh. Pero hindi po talaga yon ang talagang diwa nung kautusan na sinasabi dito ni Pedro. Ang ibig pong sabihin, to live with them or to dwell with your wives means to literally be aligned with them. Kasi marami po sa atin ilang taon ng kasal sa kanilang mga asawa, pero hindi pa nila talaga kilala kung sino yung asawa nila. Ang sinasabi po sa atin dito ng ating Panginoon, kinakailangan nating kilalanin talaga kung sino sila. Dapat alam na natin kung ano yung mga bagay na ayaw nila. Minsan, alam na nga natin kung ano yung ayaw nila. Ginagawa pa rin natin eh. Sana talaga nandito yung asawa ko. Mapapasigaw yun ng amen eh. Kasi guilty rin ako dun eh. Naire-record naman po ito, no? Sasabihin ko, panoorin niya. Sorry, mahal. Ayan. So dapat alam po natin, kabisado na dapat natin, we should have an alignment of heart and mind with our wives. Kasi iisang katawan na tayo, we are of one flesh. Kaya nga po kinakailangan, maging maunawain tayo sa ating mga asawang babae. Dapat hindi raw po natin sinasaktan ang kanilang damdamin. At dapat sensitibo rin tayo sa kanilang pangangailangan. Mahal, sorry ah. Ako rin eh, tagos hanggang buto yung aking dito. Love you. So when a home is not aligned, hindered prayer is the result. Diba? Simple. That is what it means to dwell with their wives. Third, men are also told to do this according to knowledge. Anong ibig sabihin naman nun? Literally, it means with understanding. Yun nga po kinakailangan, mamuhay kayo ng nagsasama ng merong pangunawa sa isa't isa. Lalong-lalo na ang mga kalalakihan sa mga kababaihan. Gone are the days na yung lalaki, ang trabaho lang nila, o ang duty lang nila sa kanilang asawa ay makapag-provide ng material na bagay. Ganun nung araw eh. You are considered to be a good husband to your wife if you provide financially to your wife. Pero klaro po na sinasabi ng salita ng Diyos na hindi lang po doon natatapos ang pagbibigay natin. Because most women need more than what men are willing to provide.
Men should be sensitive to what their partner's needs are. Hindi lang po pangangailangan na material, kundi emotional at spiritual. That is why kinakailangan po talaga bukas ang communication ng bawat isa. Two-way communication is essential to keeping an open relationship and an open prayer line to God. Pag ganun raw po kaklaro ang ating relasyon, definitely, ganun rin raw po kaklaro ang linya natin sa Panginoon. Amen? Oh, mga kalalakihan ha? Yan. Eto na naman, isa na namang utos. Ika-4, men are told to give honor to their wives. Oh. Tindi, no? Yung pong salitang honor dito na ginamit po ni Pedro means to hold in high value. Kasi kung mapapansin po ninyo, di ba, tinawag silang weaker vessel. Bakit kanyo weaker vessel? Well, it refers to having moral and spiritual weakness. And also, it pertains to physical strength. Pansinin po natin, sa lahat ng mga aspeto na kung saan mahina ang mga kababaihan, masasabi po natin na pagdating sa physical na aspeto, talagang mahina sila. Sorry, Tanggapin na po natin yung katotohanan na yon. Hindi lahat ng nabubuhat ni Brian kayang buhatin ni Cheska. Amen? Di ba? Kasi she is considered to be a weaker vessel. Ikaw naman, pagbuhatin mo ng speaker, yan, subukan mo. Hindi bumigay, lamagutok yung kanyang mga buto-buto at gulugod. Di ba? So, aminado po tayo na may kahinaan rin sila physically. But also, because men are to be considered as the head of the family, and the head, just like Christ as the head of the church, kagaya nga po na nabanggit ko kanina, we need to also be accountable to the spiritual and moral needs of our wives. Kaya nga po, based on that picture of seeing women as weaker vessel, dapat raw po nating isipin na ang mga kababaihan, very delicate. They are priceless, like a fragile and expensive vase. Diba? Pansinin po ninyo, usually makakakita ho kayo ng mga kung tawagin Ming Dynasty vase. Ganito kalalaki, puting-puti, porcelain vase, sa mga museum sa China. Pagkaganda-ganda nila. Halos flawless nga ang pagkakagawa sa kanila Iniingatan yun. Yun ang pinaka-centerpiece ng mga museum sa China. Maraming mga painting, maraming mga scroll. Pero tanging ang mga Ming vase lang ang center ng mga museum sa kanila because they hold precious value. Ganun rin dapat raw ang tingin natin sa ating mga asawang babae. We need to realize that they are delicate, priceless, and extremely fragile. Kasi pansinin po ninyo, di ba? Ang mga kababaihan, may magawa ka lang na pagkakamali sa kanila. Oo, kaya kanilang patawarin 1, 2, 3 beses. Pero once na nabasag na ng tuluyan, ang kanilang tiwala at pagmamahal sa inyo, wala ka nang maasahang balikan. Amen? That's why God asked the husbands to honor their wives because they are precious.
Kaya nga minsan nalulungkot ako kapag may mga balita. Mayroong mga asawang lalaki nasusuplong sa pulisya, sa women's desk, sa children's desk, kasi nambubugbog ng asawa. Taliwas po yun, mga kapatid, sa inuutos ng Panginoon sa atin. We as husbands, as men, need to learn how to hold our wives in honor. Because otherwise, if we do not take care of them, they will be easily be broken. And because of that, that will result to a spiritually shattered relationship with Christ. Nasisira rin po ang relasyon natin sa Diyos kapag nasisira po ang relasyon natin sa ating mga asawa. Naintindihan po ba? Siguro naman sobrang klaro ko na, no? So we need to give honor to our wives. Naging ehemplo rin ng Panginoon kung paano dapat raw nating i-honor ang ating mga asawang babae. Sa papanong paraan? Ephesians chapter 5 verse 25. Tagubilin ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo, husbands, love your wives, just as Christ also loved the church. Paano raw pinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa kanyang iglesia? Sinakripisyo niya ang kanyang sariling buhay. That is how we honor our wives. Amen? And lastly, kaya raw po hindi pinakikinggan ng Diyos ang ating mga pananalangin kasi kulang raw tayo sa pananampalataya. We lack faith. James chapter 1 verse 5 to 8, it says that if you lack wisdom, let him ask God. Because God gives all liberally and without reproach, and it will be given to him. But, sabi sa verse 6, let him ask in faith. So if you really want for you to receive what you have prayed for according to God's will, you need to ask in faith. Kailangan merong faith yung inyong prayer. Wala raw bahid ng anumang alinlangan o pagdududa. With no doubting, for he who doubts, anong turing raw po ng Panginoon sa taong nagdududa? Yung may pagdududa raw, isang para raw bang isang? It is like a wave on the sea driven and tossed by the wind. Hindi makapirmi. Hindi settled ang kanyang pag-iisip. Hindi firm. Verse 7, for let that man suppose that he will receive anything from the Lord. If he is what? Kaya nga raw po kapag may pagdududa, tuwing ikaw ay mananalangin, sabihin mo, Lord, parang ayoko na mag-pray. Or, Lord, ito yung prayer ko, pero parang may alinlangan ako kung sasagutin mo eh. Pag ganun ka na nasa isip mo, ano sabi ni Lord? Verse 8, he is a double-minded man, unstable in all his ways, and he will not, what? Receive anything from the Lord. Oh, yan ha. Yun raw pala ang isa sa mga dahilan kung bakit raw hindi pinakikinggan ang ating mga pananalangin. So without question, my brothers and sisters, dapat may faith talaga. Faith is essential in our prayer. Because lack of faith, just as what Jesus said, hinders God's ability to move in power. Sandali. So, may kapangyarihan pala yung pananampalataya ko para kumilos ang Diyos? Bay, kung ganun ang ating pananaw mga kapatid, medyo dapat ayusin natin. Kasi tandaan po natin, ang Diyos ay makapangyarihan. He is a sovereign God. He wills what He wills. Diba? Kung anong naisin ng Diyos, batay sa kanyang kalooban, yun nawa ang mangyayari. Amen?
Ang tangi lang pong nagagawa ng Panginoon, ang tangi lang pong nagagawa ng pananampalataya sa pananalangin ay pagbibigay ng honor sa Diyos. Kasi every time that we put our faith in prayer, we are honoring God. We are saying that, Lord, you can do this. I believe because you are a mighty and powerful God. Every time that we declare something in faith, in prayer, we are glorifying God. Amen? Mark chapter 6 verse 5, it says there, pangako ng Panginoon sa atin, now He could do no work there. Pansinin po ninyo, no? Sorry. Ang context po ng Mark chapter 6 verse 5 is basically a time where Jesus went back to His hometown in Nazareth. Ano po bang nangyari sa Nazareth? Ito po'y kasagsagan na ng ministeryo ng Panginoong Jesucristo, no? Nung bumalik siya sa Nazareth at nagturo sa mga sinagoga at nagpakita ng mga mirakulo, anong sinabi ng mga tao na nandoon? Nakilala siya eh. Alam mo, sabi sa kanya, di ba itong lalaking ito ay anak ni Joseph, na karpintero, na anak ni Maria? Sino itong lalaki na ito na nagtuturo sa atin? Sino itong lalaki na ito na gumagawa ng mirakulo? Isa lamang siyang anak ng karpintero. Minaliit ng Panginoon at walang tiwala sila kay Kristo. Kaya pansinin ninyo, because of their lack of faith in Mark chapter 6 verse 5, what happened? Kahit na gustuin man ng Panginoon na ibuhos ang kanyang pagpapala at ang kanyang kagalingan sa kanyang sariling bayan, anong sabi niya? He could do no mighty work there. Gustuin man ng Diyos, Kasi wala silang pananampalataya kay Kristo. They rejected Christ. Kaya nga po, sabi niya earlier in verse 4, doon niya sinabi yung mga katagang, a prophet is not without honor except in his own country. Minaliit siya sa sarili niyang bayan. Dahil sa kawalang pananampalataya ng mga tao sa Nazareth, hindi nila tuloy na malas ang buong kadakilaan ni Kristo. That is why God demands our faith in prayer. However, God can do a lot with a little. Yun po ang dapat nating intindihin. John chapter 6, naalala po ninyo? The loaves of fish, at the loaves of bread and the dried fish. Paano po na paghati-hati ng ating Panginoon yun at napakain ang halos 5,000 katao. Our little faith, if it is directed to God, if it is for Christ, can do mighty and powerful things. Kaya nga po, sabi ng ating Panginoon mismo in Matthew chapter 17 verse 20, He says there, I say to you, if you have faith as a mustard seed. Alam niyo pa ano kaliit yung size ng mustard seed? Pagkaliit-liit. Mas maliit pa sa butil ng munggo. Pero sinabi ng Panginoon, kahit na raw po ganito kaliit ang ating pananampalataya, maaari raw po nating diktahan, maaari raw po nating utusan ang bundok na gumalaw at pumunta sa mga lugar na ating naisin at siya ay susunod. Because of you having little faith, nothing is impossible. Because faith, kahit na gaano mang kaliit, could still give glory and honor to God.
Kahit na raw po sa kalagitnaan ng ating pagdududa, sa ating agam-agam, kung meron raw pong kakarampot na pananampalataya, meron sa ating pananalangin. Gaya nga po ng isang mustard seed, we can harvest a lot for the glory of God. So my brothers and sisters, be reminded that God is honored, or God honors faith because genuine faith honors Him. Pansinin po ninyo yung sinabi ng ating Panginoon in Mark chapter 9 verse 23. Jesus Himself said, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Kung meron ka raw, kung ikaw raw ay naniniwala, ikaw raw ay nananampalataya, all things are possible. Matthew chapter 21 verse 22, whatever things you ask in prayer, believing, that is the main ingredient. When you believe, what will happen? Automatically you will receive. So as we end our message for today, my brothers and sisters, let me remind you that prayer can change the world. That is how powerful prayer is. But only an unhindered prayer can reach God's ear. Ang pananalangin ay may potensyal na makapagpabago ng mundo. Pero tanging ang panalangin na walang balakid ang siyang nakararating lang sa pandinig ng Diyos. So kung meron mang pagkakataon ngayon na inuudyukan kayo ng banal na Espiritu, na ayusin ang inyong buhay Kristiyano, ang inyong buhay pananalangin, I invite you today to come before Christ and deal with your shortcomings as He revealed, so that you and I might enjoy an unhindered, effective praying. Let us pray. Banal na Ama, maraming salamat sa pagpapaalala po sa amin na kahit po kami na nagsuko na ng buhay kay Kristo at nakatanggap na nakasumpong ng kaligtasan mula sa pananampalataya sa Kanya, ay guilty pa rin ng mga pagkukulang, lalong-lalo na sa aming pananalangin. Kaya kung minsan, Panginoon, nagiging daan ito para hindi maging epektibo ang aming mga dasal. At para hindi mapakinggan ninyo ang aming mga kahilingan. Dalangin namin, O Diyos, tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng inyong pong banal na Espiritu na maisaayos ang aming mga puso. Tanggalin niyo po, Panginoon, ang kahit na anuman pong makasariling motibo sa aming pananalangin. Kung may nakikitaan po kayo, Panginoon, na mga bagay na itinataas namin lingid sa inyo, na nagiging sanhirin, Panginoon, para hindi niyo po kami pakinggan, patawarin niyo po kami at sa pamagitan ng Banal na Espiritu, durugin namin ito at muli kayong mailuklok sa nararapat niyong kalagayan sa aming buhay. Panginoon, patawarin niyo po kami kung may espiritu man ng hindi pagpapatawad sa amin na nagiging sanhirin para hindi niyo mapakinggan ang aming mga pananalangin. Naway pakilusin niyo rin ang inyong banal na espiritu upang matuto kami mapagpatawad. Kung meron man rin po kaming kinikimkim na mga kasalanan na hindi pa po namin hinihingi ng kapatawaran sa inyo, at ni minsan hindi pa po namin inaamin,
Patawarin niyo po kami. Gaya nga po ng sinabi ni Haring David, siya sa atin niyo po kami, Panginoon. Siya sa atin niyo ang aming mga puso. Kung meron man kaming mga kasalanan na hindi namin alam, na aming ginagawa, iniisip, o sinasabi man, hinihingi po namin ito ng kapatawaran. Hinihiling rin po namin na patawarin niyo rin po kami kung hinahayaan lang po namin na patuloy na magkaroon ng sigalot sa loob ng aming tahanan. Patawarin niyo po kami kung hindi po namin inaayos ang aming relasyon sa aming mga asawa, sa aming mga anak na nagiging sanhi, Panginoon. Para hindi maging daluyan ng pagpapala ang aming tahanan at mapakinggan, Panginoon, ang aming mga panalangin. Naway ayusin nawa ng banal na Espiritu ang bawat isang tahanan namin na maging buo ito muli. Patuloy na magpakita ng pagmamahal sa aming mga asawa, sa aming mga anak, sa aming mga kapatid, sa aming mga magulang. Gayon rin hinihiling namin, O Diyos, na patawarin niyo rin po kami sa kawalan namin ng pananampalataya. Na nagiging sanhi, Panginoon, para hindi niyo rin mapakinggan ang aming mga boses na nananalangin ng tapat sa inyo. Tapat nga kaming nananalangin, pero puno pa rin kami ng pagdududa. Hiling po namin sa inyo na patawarin niyo po kami. You are not honored by our doubts because we doubt in our prayers. We tell, dear Lord God, that as we pray, you are not able. You are not powerful, but rather help us to heal our unbelief. Strengthen our faith and trust in Christ Jesus our Lord, so that when we come boldly in all confidence to your throne of grace, we might proclaim that you are an able and mighty God that can do surpassingly all things according to your glory. All of this, Heavenly Father, we pray in Christ's name. Amen and amen. Dumako naman po tayo sa offering. Psalm 54, verse 6. With the freewill offering, I will sacrifice to you. I will give thanks to your name, O Lord, for it is good. Sa talatang ito, ang pinapahayag ng tagapagsalita sa kanya dito ay yung intention niya na maghandog tayo na buong kusang loob na parang binibigyan din natin ng praises kay God because of the blessings that He is giving to us sa everyday life natin. Maaari na po tayo magbigay.
Sabay-sabay po tayong manalangin. Heavenly Father, we thank you for this afternoon. We thank you, Lord, sa mga biyayang ibinigay niyo po sa amin, sa pang-araw-araw namin. Salamat po sa pagbasbas ng aming mga kamay, Lord. Thank you po, Lord, sa paggabay sa amin sa bawat araw, Lord God. Tulungan niyo po kami na maging glorifying ang aming life, Lord, sa inyong sa mga ibang tao, Lord God. We thank you, Lord, for all the blessings that you're giving us. In Jesus' name we pray. Amen. Lumako naman po tayo sa announcement. Happy birthday, Kambi! Ayan, sa September 15 si Brian. September 29 si Kombi. Si Brian. Ay, si Kambi ang 29, 15 si Kombi. Ayan. Sa wrestling pala 15. Oo, si Kombi. Okay, next is Reformation Day sa October 29. Teatro Marikina. Nakakuha na ba lahat ng mga t-shirt? Hindi pa. Lagot. Ayan, bili-bili na. Ayun. Nasukatin ng mga sarili kong extra small, small, medium, large, or extra large. Ay, may XXXL ba yun? Ano to? Okay, ito na daw yung timeline. Deadline of orders. Oh, hala. Binigyan na kayo ng deadline. Tapos na. Hindi, meron pa. Dispatch delivery pala. Eh, ito pa oh. Meron pa kayong time. October 2. Basta ako naka-order na. Ate Che, sa'yo daw mag-order. Okay. Okay, Bradcom Caloocan. May we call on Pastor Kokoy for our benediction. Mga kapatid, tanggapin po ninyo ang pagpapala ng Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you this everlasting peace. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praises to the Lamb of God. Giving praises to the Lamb of God. Giving praises to the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. God bless you all and have a blessed Sunday, everybody.